So again, refresher lang tayo guys ng dashboard creation. So reminder lang po, before kayo gumawa ng isang dashboard, make sure na lahat ng data ninyo magkakasama sa isang sheet. Tapos kung mapapansin nyo, meron ako ditong 50, 1,000 plus na rows. And this is tabular, wala ako naka-merge dyan. Raw na raw siya guys, but this is actually the ideal data set no na pwede nating i-dashboard. Okay? So check nyo muna kung lahat po ba naka-format, maayos ba yung format natin sa date, maayos ba yung format natin sa mga kaperahan, sa quantity, percentages, na yung mga sales natin. Pag okay na lahat, and then you can start with the table. Okay? So insert and then table tayo guys. Again, just to end yung ating course sa Microsoft Excel, i-refresh ko lang kayo sa paggawa ng dashboard. Okay? Kasi tomorrow po iba na yung topic natin. So I'm gonna click okay. And then, ayoko ng banded rows. So, pupuntahan ko yung banded rows dito. I-off ko siya. Yung iba guys, mahilig silang mag-filter. So, mas mahirap kasi or mas hassle yung pag-filter gamit ito. Kaya gumagamit tayo ng slicers. No? So, yung iba sa inyo, familiar na sa akin, naging mga estudyante ko kayo sa Excel before na nag-take ng course na to. So, I think you guys are familiar na sa ganitong process. No? So, we have to select yung mga fields na madalas yung ginagamit pang slicer. Okay, like the segment, market region, for example, then I'm gonna click OK. Pag may nakaselect na isang slicer, press Control A para lahat sila may akit mo doon at lahat sila ma-adjust mo yung height niya ng sabay-sabay. Pwede na rin nating lagyan ng specific na style. Okay, para lahat na sila kasi naka-Control A siya guys. Okay, now I'm gonna adjust the sizes, yung mga lapad, ganyan. So, ayoko na merong scroll bar, bababa pa ako. So, ini-split ko yan into more columns. Okay? Tapos, kung hindi pa rin nababasa yung description, syempre kailangan mong habaan para you can see the full description of the market regions. So, I'm gonna place it here and then here. Meron siyang scroll bar. So, pwede mo siyang habaan. Pwede kang mag-increase ng columns para mawala yung scroll bar. Then, you can maximize na yung space. Kung meron ka pang space dito, you can actually adjust the height. Yan, mas kakapal siya. Pwede mong i-adjust dito sa height. Ayan, okay? Ayan, pwede na tayong mag-filter. Okay. So you will notice na may mga buttons dito na malabo, ibig sabihin wala silang data. So palagi nyo gagawin sa mga slicers nyo, eto, pag naglagay ka ng slicer, palagi mong gagawin to, mong kakalimutan, mag-right click, slicer settings, hide items with no data. Gagawin mo yan sa lahat. Para ang ipapakita niya na lang na mga buttons are those na merong data. Okay? So there you go. Para kapag nag-filter ka, ayan, nagbabago yung mga records. It's optional to add the total row. The total row is this. Yan, lumabas siya dyan. Pwede kayo maglagay dyan ng sum. Average mo yung percentages. Pwede kayo maglagay dyan ng sum. Meron siyang automatic na formula doon. Okay, pwede rin tayong maglagay dito. May count na siya. Pwede kang maglagay dyan ng maximum, pinaka-recent na date. Pwede kang maglagay ng minimum, no? Yung pinaka oldest date. Okay? So now I'm gonna clear the slicers. Kasi paggamit ng slicer, piliin lang natin. Hindi naman lahat ng mga fields dyan kailangan mo yung slicer. No, baka mamaya bida-bida ka sa office, natuto ka mag-slicer, lahat in-slicer mo. Naubos yung space nung naubos yung space nung spreadsheet, okay? So, wag kang gagawa ng slicer na magiging sobrang dami yung magiging buttons mo, especially those fields na hindi naman naka-fix, no? Halimbawa, kapag ganyan yung ginawa mo, nag-split ka into multiple columns, no? Pabida ka, ayan, Jollibee yarn. Tapos kinapalan mo pa yung buttons, mukha talagang bingo card yung
slicer mo o bingo card. Yes, pabida, 'di ba? Ayan. So buburahin natin 'to kasi it's not recommended no to maintain a slicer na hindi naman po limited lang yung data or naka-fix yung data. Okay? Masyadong pabida, okay? So ginagawa ko para kasi ako OC ako guys sa spreadsheet. Kini-click ko yung isang slicer. Kino-control A ko 'yan. Tapos pupunta ako dito sa align, tapos kini-click ko yung middle. Ayan, pantay-pantay na yan guys, horizontally. Now, I'm ready to create my dashboard or pivot table muna. Eto guys, the slicers are optional. Hindi naman ibig sabihin na nag-control T ka, kailangan ba mag-i-slicer ka? Hindi naman, no? So, we're gonna go to insert slicer. Insert slicer, we're gonna go to summarize with pivot table. Then, I'm gonna click OK. Ito po, yung table 1, pwede ko siyang baguhin dito. Gagawin ko siyang sales. Enter. Para kapag nag-summarize ka, sales yung mababasa mo dyan. Alright, so click OK. Ayoko ng grid lines. So I'm gonna remove the grid lines. And i-activate natin yung months, quarters, and years. No? So pupunta ka sa order date. Ayan, para lalabas tong months, quarters, or years. Kapag hindi lumalabas yung mga ito sa'yo or nawawala yung months, ang gawin mo, right-click, group, and then sama mo yung days. Dapat kasi itong 4 nakaselect yan. Okay, para available sila. Now, pwede mo nang tanggalin yung ibang mga fields na hindi mo kailangan. Okay? Now, you would like to use net sales as your value. So, ito na yung ating net sales. Etong months, guys, medyo mahaba, no? Tanggalin natin to. So, pwede naman yan. Yung net sales, pwede kong tanggalin yung sum of, pero nag-error siya kasi meron ka daw net sales doon. So, ang gawin mo is maglagay ka lang ng space dun sa dulo. Then, you press enter. Kapag ang lumalabas sa inyo dito is months, imbis na months, lumalabas row labels. Baka kasi ganito yung lumabas sa inyo, row labels. So, palagi kang pupunta sa design, report layout, and then tabular para lumabas yung totoong pangalan nung field, okay? Para hindi mo siya ima-manual. Since meron na tayo ditong sample na report na formatted na, pwede mo na siyang i-copy and paste ngayon. Tanggalin mo yung months, gusto mo ng segment, you have a different report na dito, di ba? Control V ulit, I'm just pasting the copied pivot table para makagawa ako ng marami pang reports. Like right now, meron akong net sales ng kada category. Okay? Now, next, Control V ulit, tanggalin ko siya, lalagay ko yung quarters. Okay. Again, kinaka-copy-paste ko lang yung naka-ready ko na pivot table. Tapos nilalagay ko lang siya dito, binabago ko lang etong laman ng rows. Kapag nawala to, pwede mo siyang ibalik gamit yung right-click, show, field list. Ang i-right-click mo yung pivot table dapat. Okay? So, gawa pa tayo guys ng iba pa. Meron ako ditong market region. Click. And ito na yung gusto kong i-dashboard. Okay? So, ito yung mga pivot tables natin. Kung gusto mo malaman yung pinakamataas na net sales sa buong market region, right-click ka lang dun sa value para makapag-sort ka ng largest to smallest. Kapag dito ka nag-right-click, isosort niya kasi alphabetical. Hindi mo pwedeng isort ito ng largest to smallest kasi mag-shuffle yung quarters. Ito pwede kasi kino-compare mo are different categories. Right-click, sort. Okay? Si monthly, hindi pwede kasi baka hindi na maging sunod-sunod yung mga months. Pwede rin tayo maglagay ng conditional formatting. Like sales ang pinag-uusapan natin. So, pwede itong number 1 kasi kapag mataas yung benta, magi-green siya. Yung pangalawa is ire-red niya yung mataas. Syempre, we don't want that, no? Ginagamit ito kapag mas okay yung mas mababa. Kagaya ng absenteeism percentage or attrition rate. Now, we also have here, kung ayaw mo na masyadong colorful, meron tayong green and white na mas dark ang pagka-green, mas mataas. Meron din tayong green and yellow na kapag mas mataas, kapag mas dark yung pagka-green, mas mataas, no? Tapos mag-yellow siya kapag mababa. Alright? So, we have different options there to choose from. So, pwede rin naman tayo sa data bars.
Ang data bars, mas na-appreciate ko siya kapag may mga nakasort ako na values ng largest to smallest. Ayan. Okay? Kapag nagkamali ka ng lagay, ilalagay mo ay data bars tapos gusto mo siyang i-color scales, magpapatong yung dalawang yan. So, wag mong gagawing dalawa yung formatting niya. So, pwede kang mag-undo o kaya naman, ang gawin mo is tanggalin mo muna yung formatting ng pivot na yon, tsaka ka mag-select ulit kung ano ba talaga yung ilalagay mo. Okay? Now, we're gonna create our charts. Kung ano yung gusto mong gawa ng chart, click mo lang yung pivot table na yon. You go to pivot table, analyze, and then pivot chart. Sa pagpili, guys, ng chart, hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mong gamitin. Yun ang gagamitin mo. Halimbawa, column line, pie, and bar yung focus natin. Hindi ka pwedeng gumamit ng bar, yung nakapa-horizontal, nakapahiga, no? Kapag yung date ang pinag-uusapan. Halimbawa, monthly, yearly, quarterly, daily, weekly, basta time and date ang pinag-uusapan. Hindi po siya pwede sa bar. Lalong hindi siya pwede sa pie chart kasi kapag sobrang dami no ng slices ng isang pie, marami yung magiging shades of specific color natin. Halimbawa, if you guys can see this, marami kang mga magiging green dyan, marami kang iba't ibang klase ng blue, merong light violet, merong dark purple. So, iba-iba, no? At mas mahirap yan hanapin. Tingnan mo yung legend dun sa gilid, yung legend niya dun sa right side. So, mahirap makita yung colors kasi maliliit yung squares doon. Tsaka ginagamit lang po ang pie chart, maximum of 6 categories lang. Okay? Kung 6 categories man siya or pababa, kailangan merong mag-stand out doon sa chart. So, it's important na kapag nag-visualize tayo, merong isang category na may pinakamalaking slice doon sa pie chart. Pero pag nag-pie chart ka, apat yung kino-compare mo, tapos parang nahati lang sa apat yung pie chart, huwag ka na magpa-pie chart kapag ganun ang nangyari. Okay? So the option that we can use here is yung line or yung column. Number one priority kapag date ang pinag-uusapan, yan yung mga monthly, yearly, quarterly, weekly reports. Number one priority yung line, no? Sa line naman, guys, wag tayo pipili ng mga ma-aesthetic lang, mga 3D, ganyan. Ang recommended dyan, yung number 1 and number 4. Yung line at saka yung line with markers. Huwag tayong gagamit ng mga stack lines. Halimbawa, yung may word na stack. Bawa, stack line, 100% stack, o kaya stack line with markers. Kasi guys, hindi kayo makakapaglagay ng trend line. Yung ginawa ko kanina, yung naka-slope, hindi mo magagawa yon kapag gumamit ka ng anything na may word na stack. Okay? So, line or line with markers. Pwede rin naman tayo sa column. Okay, hindi po kasi aesthetic yung mga yan. These are not designs, no? Iba't ibang mga usage po ng mga yan. Okay? Tapos, nalagay ko lang muna siya dyan. Ito naman, si market region. Click ko siya, pivot chart. This is not readable. Kapag nangyayari yan, sa label nyo guys, yung nakaslant siya or nakabaliktad, ayan, no? Mahirap kasi yan basahin. Pag marami ka gino-compare, bar chart is the best option. Pero as you guys can see here, marami ang market regions ko. So I have 18 market regions. And ang nababasa ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang yung market regions na nababasa ko. Okay? So dapat, kung ilan yung market regions mo, readable sila dito. That means na kulang sa height yung chart mo. Ayan. So nung in-stretch ko siya, nakikita ko na lahat ng market regions ko. For the quarters, pwede akong, so it's time-based report. So on time-based, di ba sabi ko kanina, pwede sa line, pwede sa column. Okay? So, next segment naman, pivot chart. Pwede sa column, yes, kasha naman. Pwede sa bar, hindi siya pwede sa line kasi downward yung trend, tsaka hindi siya date related. Hindi siya pwede sa line. Pwede siya sa pie. Eto, kapag nag-pie ka, kailangan merong isang category na may pinakamalaking slice. Okay? So, it's perfect for our, ano guys, no?
Also, I don't recommend, do not use 3D pie, guys. No, it distorts yung perspective natin. Ang safe dyan is yung pie and yung donut. Okay? So, wag kayong pipili ng chart type for the sake of aesthetic lang. Tapos, nami-mislead natin yung reader. So, pivot chart ulit for the category. Um, hmm, medyo may magkakapareho na percentages. Sige, ko-column ko na lang. Alright, so now that you have 5 charts, click ka ng isang chart, Control A, and then Control X. I'm gonna add another sheet and paste them here. Okay, so I'll place the charts here, guys. Pag nag-ano kayo, nag-visualize kayo, it's as if you're trying to fill a box, no? Para kayo may pinupuno na box. So, i-ano ko na lang to. Pag gusto mong baguhin, right-click, change chart type. Ibabar na lang natin. So, I'll click this and check the height. 6.27. Control, click mo yung isa. Gagawin ko siyang 6.30. Enter. Okay. Pwede ka nang maglagay ng specific na style. Pag nagpipili kayo ng style, pag ginamit mo yung black background, gamitin mo na yon sa lahat. Kasi kapag naggagawa tayo ng report, dapat may uniformity. So, para uniform, isang klaseng style lang. Kasi guys, kapag paiba-iba yung style, halimbawa ginamit ko to, yung black. Tapos sa iba, ginamit ko itong ganito. Mapapansin nyo, ito yung title ko dito. Total, sabi niya, hindi naman siya naka all caps. Pero ito, kahit na anong gawin mo, i-all caps niya yan. So, hindi consistent yung format. No? So, kailangan may consistency and uniformity kapag gumagawa tayo ng report. Alisin ko tong field buttons. Ito yung mga pwede mong magamit to filter inside. So, pwede mo yan i-right click and then hide all. Pero saan ba siya galing? Paano kung ayaw niyang ma-right click? So, click mo yung chart. And then you go to pivot chart analyze and then turn it off here. Huwag mo na i-drop down. Click mo itong icon. Yan, okay? Click mo siya, then click mo yung icon. So, tinuro ko siya dyan para alam niyo kung saan siya ibabalik. Right click, hide all is the shortcut. I'm gonna remove the I'm gonna remove next. Click mo yung plus. Lahat na naka-check dyan. Ibig sabihin, nandito sa loob ng chart natin. Explain ko lang. Chart title, eto siya. Yan. Total. Chart title yan. Okay? Tapos grid lines. Tingnan nyo guys, kapag chine-check and uncheck ko, yan yung grid lines natin. Ito yung legend. Yung maliit na total sa gilid na hindi mo naman kailangan kasi isa lang naman yung kulay. The axis is may vertical. Tingnan nyo guys yung mawawala kapag vertical. Ano yung nawawala? Yung mga market region. Syempre, you don't want to remove that. Tingnan mo yung primary horizontal. Yun, yung mga may 0-0 sa baba yung nawawala. Yan, inaalis ko yan. Tapos nilalagyan ko siya ng label. Ayan. Mas maganda kasi pag may label, guys. No? Pag may label kayo, pwede mo siya i-post sa My Story, ganun. Diba? May karapatan ka. Ay, sorry. Parang ibang label yung napanood ko, no? Tanggalin natin yung grid lights. Legend. Sorry na, guys. Hindi pa mauulit. May nasaktan ba? Charet. Tanggalin ko yung grid lines, legend. And eto po, alisin natin. Okay? Tsaka mo siya i-label. Oh, buti pa yung chart ko may label. Oh.
Ayan. Tapos trend line. Oh, pati pa yung chart, may label, outside end. Ito naman, pag nagla-label ka, kasi, tingnan mo, pag nilagay ko sa loob, no, yung mga numbers, parang mahirap mabasa kasi white font siya. So, depende yan sa design ng chart mo. Hindi ko pwedeng i-dictate kung saan mo ba ilalagay. Make sure it's readable. Okay, make sure it's readable, no? Okay, ay sorry, sorry, tama na ba? Sorry na po, di na po mauulit. Okay, ayan, pakita ko lang ulit yung sa data label, no? Ayan, pag naka-center siya, inside and inside base, no? Yan, kailangan nababasa mo siya. Okay? Kailangan malinaw. Hindi gaya nyo hanggang ngayon, malabo pa din. Charot lang. Last na talaga yan, promise. Grid lines, legend. Tanggalin ko to Pwede mo i-right click yan, tapos delete. Ayan. Tapos i-label natin. Oh, may label sila Ayan. Ito naman si pie chart, guys. I'm not really trying to recommend yung mga legends. Ito legend yan. It's important para malaman mo ano yung yellow, red, and blue. So, aalisin ko yung legend. Ang ginagawa ko, kiniklik ko yung data label, yung arrow right niya. Ginagamit ko data callout. Yan. The data callout will show you the category and the percentages at the same time. Pag naklik mo na yung data callout, punta ka sa inside end. Kung hindi naman masyadong cluttered, then you can place the label inside. Okay? So, yan, most recommended. So, automatic kasi guys, kapag call out, ipa-percentage niya po yung mga ano natin. Okay? Yung mga categories natin. So, ayaw ng label, i-call out niya daw. Okay? Ayan. So, na-call out kasi siya, guys. Ayan, na-call out siya. Kaya siya may label ngayon. Okay? So, ganun yon. Ayan. Alright. So, now, when it comes to the title, you have to mention the metric and the breakdown. Ano ba yung mga numbers na to? At ano tong mga labels na to? Ano yung mga numbers na yan? At ano tong mga nababasa mo dyan? Halimbawa, these are months. These are net sales. So, this is, anong pamagat? Monthly net sales. Okay? So, these are net sales and these are categories. So, this is net sales by category. Ayan. Okay? So, net sales by ano ba 'to? Category ko ba 'to? Bakit dalawa yung home office? Ay, hindi pala 'to. Segment pala 'to, segment. This one, category. Net sales by, quarterly. Ayan. So, okay. Kasi guys, last time nagpa-activity ako, nakalagay lang dito, net sales, sabi niya. Tapos, per month, sabi mga ganyan lang. Tapos, segment, mga ganyan. So, baka kasi magtaka yung boss kung ano ba yun, di ba? Ano ba yung mga reports na yan? Kailangan malinaw. Now, you click the charts, you go to pivot chart analyze, and then you add your timeline. Order date is the basis of our dates. And then, lagay ko siya dito. Years na lang. And I'm gonna make kulay. Ayan. For the slicers, click the chart, pivot chart analyze, and then insert slicer. Meron na tayong segment, market, region, category, and subcategory. Sige.
So control, I'm pressing control right now para I can select multiple slicers. And if i-fix ko ng 1.5 yung height nila. Buti pa yung slicer, pwedeng dagdagan yung height, no? Ayan. Sana all, pwedeng taasan yung height. Okay. Okay. Uy, ang dami. Okay. Tapos control, control click, control click, control click. Punta ka sa shape format and then align, middle. Okay? Same dito, click, control click, shape format, align, middle. Okay? Para pantay sila. And then we can add our icon na lang. Huwag na tayo maghanap ng logo. Pwede rin malagyan ng logo yan, guys. So, chart. Okay, bakit dalawa? Insert word art. Ayan, we're gonna right-click, report connections, and select all reports. Right-click, report connections, select all reports. Right-click, report connections. Yan yung pinaka-importante. Right-click, report connections. Right-click slicer settings, hide items with no data. Right-click slicer settings, hide items with no data. Okay, na ita-test natin. Okay, magalaw naman. Yan. Okay, next. Lagay tayo ng improvised scorecards. Right-click, show. Tanggalin ko yung quarters. Ito guys, yung klase ng pivot table na values lang ang may laman. So, wala siya dito. No? So, gawin ko tong gross. Ito yung net. Ito yung discount. Pero right-click, summarize, average mo siya. Okay? Average of discounts. Row ID. Pag nag-sum yung row ID, pwede kong i-right-click. Kanina average sum, ngayon i-count ko siya. So, ano lang siya, no? Number of transactions na lang. Yan. Price, quantity, cost. Okay. Now, I'm gonna transfer. Right-click muna, number format. Palagi nyo gagawin to yung mga may comma separator. Okay. So, copy ko yan. Lagay ko siya dito. Yung problema, pag nilakihan ko to, naapektuhan yung dashboard ko. Pansin niyo ba guys, no? Yan. Okay? So, I don't want that. So, gagawin ko, kiklik ko yung isang object. Pwede ka mag-click ng kahit anong object. Pwedeng chart, pwedeng slicer. Pag nakaselect na, Control-A ka. Control-A, right-click, size and properties. Punta ka sa properties, i-don't move mo siya dito.
and then you close this. Para pag nilakihan ko siya, okay na, hindi na gumagalaw yung dashboard. Diba guys? Kita niyo po? So, i-emphasize natin to. Yan. Next, average of discounts, copy, paste dito. Okay? Transfer ulit. Next, gross muna. Copy, paste, isa na lang. Net sales. Size, style. Mhm. Right click, number format, tanggalin ko yung decimal. Right click, number format, tanggalin ko yung decimal. Ayan. So, kapag natapos mo na yung dashboard, ang gagawin natin, i-hide mo na kasi ito. Hindi naman kasi yan titingnan ng boss. Ayan, ito lang yung titingnan niya. Tapos, kapag nag-click tayo, 2016, 2017, kita nyo guys, gumagalaw din to. No? 2018, 2019. Ayan, no? So, okay. So, kasi guys, halimbawa, kinlik mo yung 2016. Tapos, gumalaw to, tong monthly. Eh, wala tayong overall dito. Tsaka hinide natin yung pivot. So, wala tong overall. Ito yung total niya. Yan yung total niya na sales. So, kasi yung mga chart, wala namang grand total, di ba? So, paglalagay ka ngayon ng mga scorecards dun sa taas, para meron kang nababasang overall. Yan. O, di ba? Bongga. Pwede na tayo mag-select ng multiple years. Pwede ka mag-select, ano ba yun? Select tuloy, multiple quarters. Ayan. Tapos nakakapag-analyze tayo ng data. Okay? For the final touch, pwede tayo pumunta sa page layout. Tapos marami mga themes dito. Ang maganda sa page layout themes, no? Wait lang. Lock na ba to? Size and properties. Okay. Pwede ka pumunta sa page layout at magpalit-palit ng style. Kapag nagpalit ka ng style, pati yung font niya nagbabago. Pero if you don't want na magpalit ng style, pwede namang colors lang. So halimbawa gusto ko yung style nitong quotable. Kaya lang ang lalaki ng font niya. So hanap tayo ng medyo... Sige, yung style ko kunin ko sa quotable. Ayan, pero malalaki yung font. So pwede kong gawing smaller yung font na kalibre pa din. Ayan. Pero yung effect ng mga charts yung gusto ko kasi dyan. Kung ayaw mo naman ng green, punta ka sa colors, gawin mong office colors. Pwede mo siyang gawing aspect color theme. Okay? Pwede kang magpalit-palit dito. Ayan. Diba? So this is your automated dashboard report. Kapag nag-update yung raw data, okay, kailangan po, maglalagay ka dito ng data. So, pakita ko lang, halimbawa, kukuha lang ako dito ng chunk ng data. Tapos, halimbawa lang guys, no? Ito yung data na bago. Tapos, gagawin ko lang siyang, ano ba yung last year niya? 2020.
Halimbawa 2021 'to, yung coverage niya. Ay, ano ba 'yan? Dito pala. Halimbawa lang guys, meron tayong panibagong data for 2021. So gagawin mo lang, papatong mo 'yan dito sa total. Kung may total ka, kasi puwede naman tanggalin yung total, 'di ba? Ayan oh, hindi nawawala yung formula. 'Pag tinanggal mo yung total, ibig sabihin mag-e-encode ka dito, encode ka diyan. Pero kung may total ka, kumuha ka ng bagong data, halimbawa binigay ni boss sa'yo yung 2021 na data, ipatong mo siya diyan dun sa mismong word na total. Tapos yung total kusa siyang bababa dito, okey? 'Pag na-update na yung raw data, pupunta ka sa data and then click mo lang yung refresh all. Ayun oh, meron na tayong 2021. Kanina wala 'tong 2021, 'di ba? Hanggang 2020 lang siya. Ayan, so meron na tayong 2021. Okay. So, yun guys, gano'n ka-importante na nagme-maintain ka lang ng isang sheet para ma-utilize mo yung pag-o-automate 'no. This one is automated, ibig sabihin nag-o-automate ka, hindi ka marunong ng programming. Nag-o-automate ka pero hindi naman tayo marunong mag-formula halimbawa, pero magagawa mo 'to kasi advanced features 'yan ng Excel. Si Microsoft, 'yan ang vision niya. Gusto niya yung mga user hindi nai-stress or naiiyak 'no, tuwing gagawa ng report, okey? Kaya pinadali niya yung mga features na 'yan.